sa oras na ito, maging aming tagapagsalita, Lord. Dalangin namin na manguna ka sa Kanya, na may bahagi ang iyong mapagpalang salita sa mga oras na ito. Bagamat ang oras na ito, Diyos, ay para lamang sa iyo. Maging aming mga kapitbahay, bagamat hindi namin sila nakakasama, Panginoon, pero narinig nila, Panginoon, ang iyong mapagpalang salita, ang siyang pagkain, Panginoon, ng aming kaluluwa. Kaya Lord, marami pong salamat. Itong aming samang dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng iyong banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. And Amen. 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 Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Siyempre mga kapatid, ang ating Panginoon ay mapagmahal po yan, mapagtyaga. Siyempre, muli, bago po tayo muli mag-umpisa, opening prayer para tatawagin ko muna si Brother Jewel. Opening prayer muna pala tayo. Ano na lang si Pastor Ramon pala. Yung opening prayer muna tayo. Bago pa tayo. Bago tayo manalangin, paglalaanin natin na ito ay anibersaryo. Pag-alaala na ilang taon na tayo naglalakbay, sa paglalakbay natin, nariyan ang pastor natin, binibigyan ng Panginoon ng lakas. Binibigyan ng Diyos ng kalaman upang nagpagtapunin yung kanyang tungkulin na inapay sa kanyang Panginoon. So, lalahanin natin ang anibersaryo nito, dapat hilingin natin sa Panginoon yung paglago ng ating pananampalataya na hindi tayo naging stagnant Christian, na matagal na tayo pero wala tayo natutunan. Nawa, yan ang laman ng mensahe ng ating pastor. Tayo po, bilang magpapasako, magpapailalim sa Panginoon, tayo po ay yumuko, pinapagala, upang manalangin. Dahilang Diyos, banal at walang kapintasan, tunay nga aming nalaala ang ika-4 na anibersaryo na itinalaala mo sa aming punong pasto. Kaya kami naririto sa bulwagang ito upang kayo ay aming pasalamatan. Salamat, Panginoon, sa kabila ng lahat na pinagdaanan namin. Sinasamahan mo kami, bibigyan mo kami ng katapangan, hindi para makipag-away dyan, kundi katapangan na aming panghawakan ng mga salita, aming may bahagi doon sa mga puso na inihanda mo upang makinig. Dahil sila man, Panginoon, maaaring kabilang namin kabilang sa tupa na nakalabas sa iyong bakuran. Salamat, Panginoon, na dito kami sa hapon ito. At kayo ang aming bisita na hindi nakikita, hindi namin nahawakan. Dahil kayo ang aming Diyos na Espiritu at katotohanan. Bagamat may nagpapakilalang sila din ay Diyos, balik kayo ang aming Diyos na patuloy na kumikilos sa bawat buhay namin, patuloy na ginagabayan kami sa lahat ng pagkakagawa. Muli, ang aming tagapagsalita, bigyan mo po ng karunungan, bigyan mo ng kalaman ang kanyang mensahe ay mahalaga sa bawat buhay namin. Ay hindi naman ay aming may apply, aming may pamuhay, hindi lamang traditional na gaya ng pinanggalingan namin malaking reliyon. Naupo na kami ng upo. Tumagal na kami, wala kami natutunan. Subalit, ito naniniwala kami na malaki ang matutunan namin. Upang kami man, Panginoon, kung sakali man, na kami ay gamitin mo bilang tagapagturo din
meron kami matutunan na itinuturo ng aming pastor. Maraming salamat po, Panginoon. Kung paano mo po kami sinamahan sa maraming taon, maraming oras, maraming buwan, gamitin po sa mga oras na ito. Samahan mo po kami. Samahan mo po, Diyos, nawa, ang aming mga kapatid na wala pa rito sa mga oras na ito. Ipanalam mo po sa kanila na ito ay anibersaryo pag-alaga namin sa iyo. Hindi lamang pag-alaga, kundi pagpapasalamat. Salamat, Panginoon. Dahil mo kanilang tanya pa, dito kami nag-uutos sa iyo, kundi ito'y panalangin na nagpagsusumamo. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming mga nasabi, naisip, nagawa, na ito hindi karugod-lugod sa harap mo. Dahil turuan mo po ang aming puso. Andayin mo ang aming puso na turuan kami na kami makasunod sa iyong kalooban, masunod namin ang iyong mga utos kung paano po tinuruan ninyo ang iyong mga alagad hanggang sila ay abutan ng kamatayan. Kamatayan na hindi natural lamang. Kamatayan dahil sila ay napuot sa iyong salita. Pinahirapan sila. Kami din po, O Diyos, ay nagnanasa na mangyari ang kalooban ng mga alagad sa amin. Hindi namin kayo pinangungunahan, kundi ito'y panalangin na may pagsisumama. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin po kayo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alagpakan mo muna natin muli ang ating Panginoon. Siyempre, bago po ako magtawag ng special number, siyempre magtatawag ako ng isa o dalawa tatluhan, magpapasalamat po sa ating Panginoon. Mga kapatid, pagkatandaan po, nabubuhay po tayo sa biyaya lang katulad ng kanta, diba? Sa biyayang kaligtasan, sa biyayang buhay natin. Ang buhay natin ay hindi po natin pag-aari. Sabi nga, huwag niyo isaisip ang mga bagay pang lupa, kundi panlangit, sapagkat panghuling araw na po tayo dito sa mundo. Marami na pong sign na iba't ibang gapo na lugar na inugunaw na po ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, nagpapaalala natin Panginoon na tayong lahat ay lumapit, di ba? Lumapit po tayo sa Kanya, agad tayo nabubuhay. Sabi nga, kung gusto mo makapunta sa karan ng langit, sabi nga, pagsisihan mo muna ang ating mga kasalanan at taligdan ang ating mga nagawang pagkakamali at bumalik tayo sa ating Panginoon. Ipagpatuloy po natin agad tayo yung nabubuhay. Palakpakan po na natin. Siyempre, sino ang unang magpapasalamat? Si brother na lang. Brother, hanggang 3 lang po tayong pasalamat. Tayo pinagdahil ko ng kaapat na anibersaryo ng simbang tinatag ng Diyos at hindi tao at ginamit lang. Salamat sa Panginoon dahil kasama ako dito. Pastor, yun nga, pasalamat ko na araw ng Sabado, sana nasa trabaho ko, pinagpaliban ko yun. Kasi mas malaking matatanggap ang tour. Kasi hindi nasisira. Kahit wala man yung bulsa, busog naman yung pang-spiritual. Kaya nga, yun yung schedule ko. Marami tayo. Yun talaga. Ang pinagpasalamat ko sa kanya, siyempre yung lakas, tapos yung araw-araw, at masaya tayo naman. Balik sige yung debut. Pinagpasalamat ko talaga yun. Andito na ako sa tutulong. Pinagpasalamat ko. At ano pa ba? May nakakanta. Agad. Lumahawas na ako. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Sino pa? Wala na po ba? Siyempre, ako magpapasalamat ako. Salamat mga kapitbahay, YouTube channel ng Disciple of Jesus Christ, Sister Gisa, si Allen, maraming salamat sa inyong panonood. Siyempre,
importante po tayo magpasalamat sa buhay nating mananampalataya, di ba? Kasi mayroon man tayo o wala, marapatin natin magpasalamat at huwag tayong magreklamo. Siyempre, 4th anniversary ang Disciple of Jesus Christ, pinagpapatuloy pa rin natin ang ating gawain. Sabi nga, kukunti man o marami, hindi po yung tumitingin ng ating Panginoon. Saan ba tumitingin ng Panginoon? Sabi nga, magwapo ka man o maganda, sa puso lamang tumitingin ang ating Panginoon, hindi sabay sa itsura mo kung anong meron ka. Basta sa puso ay naging mabuti ka at nagsisi, bumalik sa Kanya. Sabi nga, 100% na ikaw ay makakasama sa kanan ng langit. Pakatandaan po, langit at impyerno lamang ang pinahinat na ng isang tao. Katulad dito, siyempre katulad ng sanlibutan, katulad ng awitan, dalawa yan, awitin makasanlibutan at awitin mga langit. Siyempre doon tayo sa nakakalugod sa ating Panginoon. Palakpakan muli ang ating Panginoon. Siyempre, special number, tatawagin ko ang ating pastor na si Pastor Toby ay kakanta. Ay, ikaw muna. Kanta ka muna, special para sa ating Panginoon. Special number. Special song. Special. Sino sa inyo si brother muna. Si brother, special song para sa... Ikaw muna daw. Mamaya ka na. Binibigyan ng tanging para sa Panginoon. At sa mga nakapasin dito, walang makakapagligtas kundi magkaroon tayo ng relasyon. Kaya ako po yung magbibigay ng aking para sa Panginoon.
yan ang pangako niya sa akin. Ang pangalan mo ay makapangyarihan. Jesus, dakilang Diyos, sa atin ay tumubos. Papuri, pagsamba, ari kong lubos. Jesus, dakilang Diyos, sa atin ay tumubos. Papuri, pagsamba, ari kong lubos. Sino pa? Amen. Palakpakan mo natin muli ang ating Panginoon. Mga kapatid, pumunta na po tayo sa, sabi nga, church history. So, ibig sabihin kasaysayan ng buhay ng ating pastor. Kung paano siya nagsimula magpamilya at kung paano niya binago ng ating Panginoon Diyos. At hanggang ngayon, pinagpapatuloy pa na ang kanyang buhay. Siyempre, ang ating pinakamabait na pastor at pinakamasipag po ay tatawagin na po natin ang ating pastor na si Pastor. Nagpalakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, so ating church history. Yan, so sa pagbuko ng simbahan ay hindi ko galing-galing. Marami pong mga pagsubok sa buhay. Kaya nung ako'y nagsisimula, sabi ko gusto kong mag-aaral. Kasi kapag hindi ka nag-aaral, yung mga kapwa mo pastor, sasabihin sa iyo, hindi ka qualified. Parang teacher lang din yan eh. Pag hindi ka nakapagtapos ng teacher, hindi ka rin qualified magturo. So, kaya sinikap ko na mag-aral kasi tinawag ako ng Panginoon para gamitin sa kanyang ministry. Kaya 4 na taon ko nag-aral, pinagsikapan ko talaga yan kahit na may nagtitinda ko, may pamilya ko. Hindi yung hadlang para hindi ako makapagtapos. Dahil gusto kong magpagamit sa Panginoon na hindi ako napupulaan. Kumbaga sa na-qualified akong magturo. Kasi nga, nakapagtapos ako sa aking pag-aaral na bilang pastor. Kasi lahat po ng bagay pinag-aaralan niya, no? Kung gusto mo maging pulis, kaya magtapos ka ng pagiging pulis. Kung gusto mo maging abogado, kaya maging tapos ka ng pagiging abogado. Kasi pag hindi ka maging tapos sa pagiging abogado, kahit nag-aaral ka ng abogado, hindi ka tatawagin na abogado. Diba? Hindi ka qualified na maging tagapagtanggol. So kailangan, kaya pinagsikapan ko talaga yun. Sabi Lord, gusto ko talaga matapos ang pag-aaral sa BGC. So, 4 na tanong ko nag-aaral. At nung ako po yung nakapag-graduate, so malaking kagalakan sa puso ko. Dahil, tapos noon ako makaharap kanino man, no? Sa aking mga kapwa ko pastor na yung baga sa ano ay nagsikapan ko makapagtapos sa pag-aaral. Maging sa ating mga pulis, no? Sa pag-aaral. So, kailangan, kasi mga pulis yan, mga pinag-aaralan yan, so kailangan, ang magtuturo sa kanila, yung karapat-dapat din, no? Kaya yan, pinakikita ko sa kanila na ako po yung nakapagtapos ng pag-aaral. Pero sila rin po ay nakikinig sa akin. Kasi nga, pinagsikapin ko makapagtapos ng pag-aaral. Kasi ang pag-aaral, ano lang naman yan eh, 4 na taon lang. Pagkatapos ang lifetime na yan, magagamit mo na yan lifetime.
Ibig sabihin, yung natutunan mo sa Bible School, ay pwede mo na ito ituro, no? Doon sa mga taong sa mga taong gustong matuto o makarinig ng salita ng Panginoon. Kaya, so yan, makikita natin yung aking, simula pa kami ng first year, mga kaklase ko, yan. Sila Danilo, sila, ang iwan siyang patay na. No? So, bagamat patay na po sila, pero sa kabilang buhay ay maganda po kanilang buhay ngayon. Kasi nga, kapwa kami nag-iingod sa Panginoon. Yan. Yan, si Nanay Nida, si Sister, no, yan yung mga klase ko ng first year kami hanggang fourth year, no, nagsikap talaga kami, no, sila Bibi, sila Danilo, kumbaga sa ay, tapos sila Rooney, yan, mga klase ko yan. Ang lagi kong kadibati sa Bible School ay si Rooney. Yan, lagi kong kadibati yan sa Bible School. Kasi nga, pag mataas ang Diyos ko sa kanya, lagi sinasabi sa akin, ako, nangunguti yan eh. Kumbaga talaga kung yung tawag doon yung nag-anda ko yung tinatawag na tinulong mupya. Sabi ko naman, ang mupya talaga ako. Lahat ng sinusulat ng professor ko, sinusulat ko. At kung ano yung case, yun yung sinusulat ko rin. Yung kinupya ko talaga yun. Hindi ko talaga yun kasi nagaling sa professor ko yun. Ibig sabihin, lahat na mga sinusulat ng professor ko, sinulat ko rin yun. Tama, kinupya ko yun, di ba? Kaya sabi ko totoo yun. Kinupya ko yun. Ang problema, hindi ka nakupya, hindi mo sinulat, kaya ako nakupya, ano nangyari sa'yo? Kailangan mo nupya. Ibig sabihin, ilang profession natin ang mumupya rin yan. Dahil lahat ng tinuturo niya hindi galing sa kanya, galing din sa libro. Kinupya niya rin yun. Diba? Para ituro sa akin. Tama? Okay na, hindi ba kayo nagdidibati lagi? Pero kung rin naman yung Panginoon, hanggang sa nag-graduate kami, dibati pa kami ng dibati. Wala ka dibati. Pero ganun ba nga na nagkakaintindi naman kami yung dalawa namin. Hindi Ronnie. Ayan. So yan. So, nagsimula tayo sa Open Heaven. Nung matapos ang Open Heaven, kaya hindi natin napagpatuloy yung Open Heaven, na-rebook po yun. Na-rebook na siya. No, hindi na natin siya pwedeng gamitin. Kasi nga, hindi na siya hindi na siya sa set. Paso na siya. Hindi natin siya na-renew. No, hindi natin siya na-renew. Kasi, ang ano lang naman segregate yun. 5 years lang yun. So, 1 year lang. So, kailangan bawat taon ay magre-report ka o kaya nare-renew ka. So, yun ay sinubukan akong renew, napakalaking singil. No? Nasa 15,000. 15,000. Sabi ko, mas maganda mag-ano na lang tayo ng bago. Yan, kaya nung nag-pray ako sa Panginoon, Lord, sabi ko, mahirap magtayo ng gawain na ikaw ay hindi naka-register sa SIP. Kasi, ang mga kapitbahay natin, maiingayan yan. Maiingayan yan. Kapag naingayan yan, natutulog yan, ang gagawin nila. Pag nagreklamo yan, wala ka man pakita na katunayan na qualified kang magtayo ng ganitong gawain. No, parang ano lang yan, no? Parang kumpanya yan. Ang kumpanya, kapag walang nakaregister sa SIP yan, hindi sila pwedeng mag-operate. Pag nag-operate sila, pwede silang kasuhan. Pwede silang ulihin o kaya ipasara. Ganun din yung church.
ang church, kapag hindi po yan naka-register sa SIC, pwede po yan ipasara. No? Illegal po yan. Bakit naging illegal? Kasi meron tayong collector. Meron tayong offering. Pag sinabing meron offering, ibig sabihin, kumukuha ka ng mga tira sa tao na hindi ka naman qualified. No? Hindi ka naman, kumbaga sa ano, hindi ka ang karapat dapat na maningil na tira. Kasi nga, ayun, bakit tayo naging karapat dapat? Dahil naka-register tayo sa SIC. Kasi kailangan natin ang pagpapatak mo ng simbahan ay kailangan ng pera yan. Kailangan ng mga ganitong instrumento. Kailangan ng mga pagpapaayos ng simbahan o kaya yung mga ano. So yan ay kaya tayo nagkakaroon ng mga offering. No? Kaya hindi tayo natatakot magkaroon ng offering dahil naka-register ko tayo. So yan ang pinagsabi ko sa Lord. Gusto ko magkaroon ng bagong pangalan ng simbahan. Nag-pray ko at nung nakaka ko ng paper, sinabasa sa akin ang Matthew chapter 28 verse 9 to 20. No? At yun, nag-remain sa akin, disciple of Jesus Christ, Mission Church. Nung tinarelease ko yan, lagi po na invalid. Invalid. Sabi ko, paano po tuloy? Kung kalooban mo talaga, ma-re-register ito. So hindi mo talaga nag-ano. Siguro pang-apat ko nung pag-register, pang-apat ko na, may nag-ano sa akin. Sabi niya, ganitong gawin mo. Ganito sa yun, sinasulat niya, sabi ganito, para maka-register ka. So ginawa ko yun. Ginawa ko, sinunod ko yung sinabi niya. Nung sinunod ko yung sinabi niya, yun, na-upload tayo. So, kailangan makinig lang talaga doon sa mga taong yung ma-upload tayo, yan, na-register po tayo. 50 years po yan na existing po natin sa ating na So, ibig sabihin, pwede tayo, wala na tayo ng jampayan, no? Ng jampayan. 50 years po tayo na, ang lang naman reporting na naman sa online. Lagi tayo yung mga gawain natin dito, napapanood ko nila yan. Kasi, hinano natin yan, nire-report ko natin sa kanila yan. Bilang, nag-exist na church, no? Simbahan. Pero hindi po ganun kadali kasi minsan sa mga gawain ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, napakahirap kasi katulad nito, kung may material lang tayo, marami sa baka kasi pwede natin magamit sa kanila. Yan yung pag-pray natin na meron ko ngayong sinusapan na support sa feeding program. Sana aprobahan tayo. Support sa feeding program na sa pamamagitan ng mga bata ay pwede po tayo unti-unti natin maabot yung mga nanay, tatay, pamag-anak. So, nag-pick up po ako kahapon at approval na lang yung inaantay natin. Pag na-approvahan ko yun, sabi ko sa akin, meron tayong 50 kabag na bigat na i-deliver sa atin. Yun ay sa loob ng 3 buwan. No? Ibig sabihin, iyan natin yun sa mga bata. No? Mga bata. No? Mga bata yun. Sa mga nanay, siyempre kasama ng mga nanay doon, kumbaga sa ayon sa pagkapatakbo. Titingnan nila kung paano tayo magpatakbo. Ang sabi sa akin, ilan kayo magagawa? Sabi ko 5. So, yung 5 na yan ay pag-pray natin. Isa na pa doon, siguro ay maging siwari kung pagkaya. No? So, kumbaga sa ay kailangan din natin yung prayer talaga. Para, kasi sabi ko, wala akong partner, kaya sabi na, sila yung magiging partner ko natin. Global Asia Feeding Program. No?
Kumbaga sa ano ay isang pastor din na nag-endorse ko sa akin yan. Online po yan, no? Online. So, basta free lang natin, wala naman mawawala eh. Ang importante ay tuloy-tuloy lang po yung mga gawain natin. So yan, napakahirap. Ito yung mga nagsimula kayo ng yan, mga bata na yan, no? Yung mga bata na yan, yung mga dalagang binata na yan. May mga asawa na yung iba. No? Ayan, no? Sila Ali, yung mga bata pa yan sila. Ayan. Sa open meeting po natin yan, no? Sa open meeting natin, sila Nicer, sila ano. Ayan. So, kumbaga sa hindi ganun kadali ang magbuo ng church, ng simbahan. Kasi ano po talaga sa kay Lord, kung gagamitin mo ko, hindi po ako talaga mangungupahan. Dahil wala akong pangkupa. No? Gusto ko gamitin mo ko na hindi ako nangungupahan. Kaya yun ang laging hiningi natin sa Panginoon. Kaya bawat lugar na atin pong pinagdadaan sa ng mga gawain, hindi po tayo nangungupahan doon. Yun po ay libre. Sa Roma, meron din tayo simbahan doon, hindi po tayo nangungupahan doon. Libre po yun. Ibinigay sa atin ng Panginoon. No? Libre yun. Dahil yun ang kahilingan ko sa Panginoon na hindi tayo nangungupahan. Dahil ang kung iyo pa lang naman, doon na natin ipopokus sa mga magagawa kung mayroon talagang place na dumarating. Yan. Nung magkaroon din tayo ng simbahan sa Building 8, hindi tayo nangungupahan doon. No? So, binigyan tayo ng Diyos ng simbahan sa Building 8. 2 unit po yun. Kaso lang mas nawala yung simbahan natin doon. Hindi na po tayo nabigyan. At dito tayo bilimit siya ng pagkakataon sa lugar na ito. Kaso lang ang lugar na ito, hindi talaga natin magamit na tulubusan. No? Dahil nga iba't ibang mga lugar bumagang dito, dahil po ang multi-purpose. Ngayon, meron na po tayong simbahan dyan sa yung lugar natin, sa bahay natin. At hindi rin tayo mangungupahan dyan. So, ibig sabihin, dinidinig ng Diyos ang ating mga dalangin. Maginong ako ay magpasol sa Lagro, hindi rin ako nangupahan doon. No? Hindi rin ako nangupahan doon. Libre po lagi. Kasi laging ang hinihiling ko sa Panginoon. Ayan. Kaya, sa pagiging pastor, napakahirap po dahil ang pastor po, yan po yung parang pamilya. Kung hindi mo kayang alagaan ang pamilya mo, hindi mo rin kayang alagaan ang church. Kasi, ang church, iba't ibang ugali ang nandyan. Iba't ibang ugali ang nandyan. Mayroong mabait, mayroong masunuri, mayroong hindi masunuri. No? Kaya, kailangan dyan yung patience mo. Kailangan din yung pangunawa mo. Kailangan malawak ang pangunawa mo yan. Kasi kung hindi maging malawak ang pangunawa mo yan, aayaw ka. Kasi, katulad nga sa mga Bible study, minsan wala sila, ako nalang mag-isa. Kung iba-iba yun, tutuloy pa ba yun o hindi? Ang iba hindi na. Kasi mag-isa na lang siya. Pero ako tumutuloy ako. Kahit mag-isa lang ako, tumutuloy ako. Kasi alam ko, hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Diyos. Kasi kung saan lang ako titingin, baka ngayon wala na ako. Tama? Baka ngayon wala na ako. Kasi, lagi ko naranasan na lagi kang mag-isa. Alam niyo kung bakit natuto ako ng gano'n? Dahil sa discipleship training. Sa discipleship training din ako natuto. Nasabi sa akin ni Pastor, ni John Rosales, Pastor, meron kang potential na maging isang manggagawa ng Panginoon. Pero, beautiful temple. Yan, doon ako na-disciple. No? At sa kanyang disciple sa akin, huwag kang tumingin sa kasama mo. Tumingin ka sa Diyos. Dahil ang tao, iiwan ka. Pero ang Diyos,
hindi ka iiwan. No? Hindi kanya iiwan. Kaya sa kanya ka lang tumungo. May kasama ka man o wala, patuloy ka. So yan yun, no? Yan na napakahirap na magbuo ng simbahan. Pero sabi nga, sa biyaya at abad ng Diyos, magagawa po natin ito. Hindi natin ito kayang gawin. Kaya nagsumikap ako mag-aral. Kasi kung hindi ako mag-aaral, wala akong maipagmamalaki. Lagi dahil hindi pa ako nag-aaral, lagi sinasabi ng kapwa ko pastor. Sabi ng mga kapwa ko pastor, Pastor, hindi ka pa qualified na kasama namin. Gusto ko mag-aaral ka muna. Dahil kami ay tapos din sa pag-aaral. So yun, nagsumikap ako, nag-tuloy ako sa BPCA, bagamat napakahirap, nag-higil ako ng hockey, nagtatrabaho ako, tapos magtrabaho, nag-aaral ako. Sumikap ko pala yun. Wala akong absent, no? Perfect attendance ko sa Bible school. Wala akong absent doon. Tuloy-tuloy ko ako. So yan no, yung ating church story. Nagsimula tayo sa ano. Alam niyo ba kung paano ko nagsimula? Dalawa lang kami ni Karen. Diyan ako nagsimula. Ako at si Karen lang ang ating unang sinimulan at yung mga anak ko. Yan nagsimula yan. Kumbaga sa ano ay pinakita ng Diyos. Hanggang ngayon, maraming man o konti ito na ako. Dahil nagsimula ko sa dalawa lang kami ni Karen. No? Dalawa lang kami ng misis ko yan. No? Nagsimula kami sa Sunday service ko yan. Ako ng guitarist, ako ng MC, ako ng song leader. Si Karen, ang nagkapakinig sa akin. Saka yung mga anak ko, baka po yan, nagkapakinig sa akin yan. No? Yan. Kumbaga sa ano siya yung una kong membro at yung mga anak ko. Kaya nasanay ako sa marami at kaunti. Basta importante, tuloy-tuloy lang ang gawain. Dumako na po tayo sa Death and Offering. Sabi sa Malakyas, magbigay ng ikasampung bahagi para sa tanan ng Diyos upang matugunan ang ating ang tahanan ng Diyos upang matugunan ang kanyang pangailangan at ibuhos niyo ating subukin niya po sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang durungaw ng pinto at ibubuhos ko sa iyo ang masaganang pagpapala. Ang magpipray po nito ay si Pastor Tugi. Magpipray po sa offering po. Ginang Diyos, muli ka Panginoon sa ato ito. Kaya mo Lord, alay mo Diyos ang sa kapianan na bahay na ito Panginoon, patuloy ito magamit ng sa iyong ubasan Panginoon sa discipleship of Jesus Church Lord. Salamat Panginoon, patuloy mo sila pagpalain, eventually, materially parigan na ito ang Diyos na kanilang nasampalatayanan Panginoon. Ikaw ang Diyos ng nagpuprovide sa kanila Panginoon. Kaya Lord, pagpalain mo, maging o Diyos ang mga nagbigay Panginoon, pagpalain mo sila o Diyos. At hayaan mo na sila Panginoon ay maging channel of blessing Panginoon. Hindi lamang sa Diyos na ito Panginoon, hindi sa kanilang pamilya. Salamat po Diyos, pagpalain mo ito. Hayaan mo na ikaw ang Diyos na pagpala sa pirang ito Panginoon na magapit sa iyong ubasan. Salamat po Panginoon sa iyong papuri at pagsamba sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Akan muna natin muli ang ating Panginoon. Muli ay special number po. Si Pastor Tugi muli ang ating tatawagin sa kawitan. Praise God. Hallelujah.
Pastor Pakundo. Salamat sa mga pastor na nagtsatsaga sa mga kaluluwa na dito sa lugar na ito. Sa kanilang pag-serve sa Lord ay ang kanilang sahod ay nasa langit lang.